Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. So for this video, kukwentuhan ko kayo habang ako ay naghugas ng plato. Habang tumatagal tayo sa trabaho or bilang care worker, may mga napapansin din ako at kahit papano, may mga bagay din ako natututunan sa mga pasyente natin. At sabi ko sa sarili ko, gagawin ko na diary yung pinaka YouTube channel natin para kahit papano, na-share ko sa inyo sa video natin kung ano yung mga bagay na nakikita natin at napapansin natin sa mga pasyente natin at mga bagay na natututunan natin sa kanila. Masasabi ko rin na napakagandang trabaho ng caregiving kasi bukod sa may mga skill ka natututunan, nakakasalamuha mo yung iba't ibang uri ng tao at marami kang bagay na nalalaman tungkol sa buhay. Mamulat ang isang tao kung paano nga ba'y magiging buhay niya hanggang siya ay tumanda. Sa company na pinagtatrabahuhan ko, dun sa pinaka ground floor nandun lahat yung mga day service. Pag sinabing day service, yun yung mga pasyente na pumupunta lang kapag umaga tapos uuwi rin sila sa bahay. Yun yung mga pasyente na hindi natutulog sa facility. Ang pinaka ginagawa na lang nila ay pinaka activity ng umaga hanggang hapon. Sa second floor naman at saka sa third floor ay yun yung mga pasyente na nag-stay na matagal sa company. Doon na rin natutulog, kumakain, may mga umaabot ng linggo, buwan, taon, yung iba nga mga dekada pa daw. Ako naman lagi ako nakasign sa pinaka third floor. At sa third floor naman ay meron dalawang section. Yung area ko o yung section ko umaabot ng 20 hanggang 27 na pasyente. Kadalasan yung 20 hanggang 27 na pasyente, dalawa o hanggang 3 tao lang yung nagtatrabaho. Kadalasan yan dalawa lang. So bawat pasyente may mga kanya-kanyang capabilities. May mga kanya-kanya ding attitudes at may mga kanya-kanya ding mga trips sa buhay. Ilan sa mga na-observean ko yung dalawang pasyente. Napansin ko sa kanila na napaka-neat nila. Ang linis nila at the same time yung mga gamit nila ay sila na rin mismo yung nagliligpit. Marami naman din kasi talaga ng mga pasyente since nakaasa na lang din sila sa mga worker, hindi na nila masyadong pinapansin yung mga bagay na katulad ng mga kalat nila. Itong dalawang pasyente na to napapansin ko lang every time nagagalaw sila, every time na may mga gagawin sila, at every time na tingin nila may mga kalat sila na rin talaga mismo yung magliligpit noon. Sila na rin mismo yung mga magtatapon. Katulad ng isa kong pasyente, every time na nililipat ko siya sa pinaka-wheelchair niya, syempre kahit papano magugulo yung pinakahigaan niya. Ang gagawin niya kahit small thing lang, kahit na konting gusot or kahit na konting papel or maliit man yan or maliit, kukunin niya muna, itatapon niya muna o kaya naman yung gusot dun sa pinaghigaan niya, iayusin niya na muna. Yung isa ko naman na pasyente nakikita ko, every time nagagamit siya ng lababo, kabilaan din kasi yung pinaka-tissue ng lababo, every time nagagamit na siya or pagkatapos yung gumamit ng tissue, pupunasan niya muna or lilinisin niya muna yung pinaka-area kung saan siya nagbasa. Tapos nung pasyente ko na to na number 2, every time na umupo siya, inaayos niya mula sa pinaka-paa, itatabi niya muna yung wheelchair niya, ilalagay niya sa ayos kapag every time na maglalagay ako ng pinaka-kutsara at saka chopstick niya, aayusin niya yung buhok niya, pati yung pinaka-kutsyon doon sa likod niya, inaayos niya talaga every time na umupo siya. Nakalimutan ko palang sabihin, yung pasyente ko naman na number 1, every time na nilalagay ko sa table niya yung pinaka-personal niya chopstick at saka yung personal niya na spoon, lagi niya yun na pinupunasan ng oshiburi. Oshiburi yun yung sinuserve sa mga pasyente namin na medyo mainit-init or medyo basa na towel. Kadalasan kasi ng mga pasyente namin general spoon at general chopstick. Ibig sabihin nun kapag hinugasan na yung pinaka-chopstick at saka yung pinaka-spoon na ginagamit nila lahat, so labo-labo na yun every time na binibigay namin sa kanila. Pero itong pasyente namin na to, meron siyang personal na chopstick at meron din siyang personal na spoon. Kaya sabi ko sa sarili ko na itong mga pasyente ko na to, siguro nung panahon na malakas pa sila or nung panahon na mga bata-bata pa sila nakikita ko sa kanila yung kalinisan. Malalaman at malalaman mo talaga sa isang tao kung paano yung naging buhay niya, kung paano yung mga activities niya at kung paano din yung karakteristik niya. Karamihan din kasi talaga sa mga pasyente ko wala na talagang pakialam. Okay lang kahit nakikita sila na madumi, okay lang na nagkakalat sila, as in wala silang mga pakialam. So itong dalawang pasyente ko na rin naman na to hindi na rin talaga nila halos kaya ng mga katawan nila. Yung pangalawang pasyente na nabanggit ko kanina talagang nakayuko na lang yung pasyente ko na yun, pero kahit papaano nakikita ko sa kanya na pinipilit niya rin na pa rin na gumalaw, pinipilit niya pa rin na maging malinis. Kahit na yung sitwasyon niya okay lang naman na magdumi siya ng konti kasi may mga workers naman din na magliligpit para sa kanila. So yun lang guys, isa sa mga lesson na masishare ko sa inyo sa video na to, na lahat ng mga bagay na ginagawa natin magre-reflect talaga yan kapag tumanda na tayo. Sikapin natin na kahit papaano maging malinis para kung sakali man na tumanda tayo, nandun pa rin yung mga nakagawian natin. Mananatili pa rin yung mga bagay na mga ginawa natin na mga gaganda nung panahon na medyo malakas-lakas pa tayo. Yun lang.